a blessed Sunday Light family. Ayan, before we begin this service po, pwede po bang palakpakan po natin si Lord? Yung the best na palakpak? Ayan, Light family, today is truly a blessed day. Kahit pa may dumaang mga bagyo at kahit pa yung iba sa atin ay nakaranas pa po ng baha, still, God is good. Amen? God is good. Ayan po, hindi niya po tayo iniwan at ngayong araw na ito, dinala niya yung katabi mo para maranasan ang pagmamahal at pagpapala niya. Amen po? Sino po dito talaga namang ready na ma-experience ang pagmamahal at pagpapala ni Lord? The best na palakpak nga po. Ayan, Light family, very truly that no storm can last forever, pero ang pag-ibig ng Diyos ay hanggang eternity. Kaya naman po, this time, bago po tayo magpatuloy, I just want to appreciate everyone for being so resilient these past few days. Marahil po, ang iba po sa atin is still in the process of recovering from the recent typhoon. Kaya naman po, ngayon, sama-sama pa rin po tayong mananalangin at ibagdasal ang bawat isa. And I also want to say, Light family, that today is also a day to recover because God will set us free once again. Naniniwala po ako ang ating series entitled Freed. God is opening a new chapter for us, a chapter that will keep us moving forward and lead us to celebrate a purposeful life. Ayan po, and speaking of celebrate, at this point, syempre, we'd like to celebrate and honor our first-time visitors po. If this is your first time here sa ating simbahan, pwede po ba namin kayong anyayahan na tumayo? Sige po, wag na po kayong mahiya. Ayan, Light family, palakpakan naman po natin ang ating mga first-timers. I-welcome po natin sila. Sige po, if malapit po sila sa inyo, kamayan niyo po sila and i-welcome niyo po sila. Ayan, sa lahat po ng ating mga first-timers, welcome home and we are so glad that you are here. And just a gentle reminder po sa ating mga first-timer that after po ng ating celebration, sige po, maaari na po kayong magsiyo po. Ayan, reminder lang po that after po ng ating celebration ay may kakausap po sa inyo from our consolidation team for a quick 5 to 7 minute welcome huddle lang po. And we also have a simple gift for you, so please kindly stay for a few minutes po after ng ating celebration. Ayan, again, palakpakan po natin ang mga first-timers natin. Ayan, let us also show some love to our second-time visitors po. Ayan, if this is your second time naman dito sa ating simbahan, pwede niyo po bang itaas rin ang inyong kamay? Sige po, wag na po kayong mahiya. Ayan, palakpakan po natin si ate. Welcome back po to your Light family. We are so glad na bumalik po kayo dito and we also have a small token of appreciation for you. Ayan po, palakpakan po natin si Lord sa lahat ng first-timers and second-time visitors natin. Amen. And this time naman po, we will proceed sa ating Light News. So unang-una na nga po is first on the list, this is just a reminder to all our SOD students. Ayan, sa mga School of Discipleship students natin, pwede po bang itaas ang kamay? Ayan, be proud sa mga SOD students natin. Ayan po, ang classes po natin is still ongoing every Friday at 7 p.m. dito po sa ating simbahan. Maaring last Friday po ay na-cancel ang ating class, pero for sure this next class ay tuloy na po ito. And also, make time for your group care sessions before class starts. And please coordinate with your facilitators for the schedule. So, sa lahat po ng ating mga SOD students, be excited dahil 2 lessons na lang and up next na ang inyong graduation day. Palakpakan naman po natin si Lord. Ayan, gagraduate na ang ating mga SOD students. And next naman, of course, ang ating, para sa ating mga Light youth, sa mga kabataan po natin, the countdown to camp starts now and we're kicking it off with Apostelo 4, Warm Up, entitled Spark. Palakpakan naman po natin si Lord. Ayan, due to the recent typhoon po, this pre-camp event has been rescheduled to August 2, Saturday, still at 4 p.m. po dito sa ating simbahan. Ang registration fee po natin is only 30 pesos and limited slots lang po ang available. So, grab your tickets after this Sunday celebration po. Huwag nyo na pong palagpasin. Ayan, mag-register na po tayo sa ating ushering table after po ng ating Sunday celebration.
registration. And also, meron din po tayong registration after ng ating prayer works. Ayan po. This is open to all our light youth. Ayan, kaya naman po, i-invite nyo na po ang inyong mga kaibigan. Bring your classmates, LG mates, or anyone who needs a spark. And don't forget po that iPass Challenge card checking is still ongoing. If you've been inviting people on Sunday service, gospel gig, or light groups, have your cards signed and updated. So for any question, just reach out to your network leaders. And that's all po for our light news. Pwede po bang palakpakan po natin si Lord sa mga upcoming events ng ating simbahan? Ayan, Light family, just so you know that today is actually our culmination topic. So, sino po dito ang excited na sa kung ano ang salita ng Panginoon ngayong araw? Amen. Ayan, pwede po ba sa lahat ng excited? Pwede po bang pumalakpak po tayo? Ayan, and may I invite everyone to stand up dahil kung excited ka na, this time we will proceed po sa ating Light 60. Ayan, so our 60 seconds starts now. Ayan, sige po, ikot po tayo sa loob ng ating simbahan. I-welcome po natin ang bawat isa. Ayan, sige po, wag na po tayo mahiyak. Hawayan nyo na po yung katabi ninyo. And let us also, make everyone feel po na welcome po sila dito sa loob ng ating simbahan. Hallelujah! Come on, let's give a best clap offering to the King of Kings, to the Lord of Lords. Excited na po ba tayo mag-worship sa Panginoon? Amen. If you are excited, come on, let us begin to sing this song to Jesus Christ, the one and only Jesus, who is awesome, who's always good, who's always faithful, and deserve your best to worship. Hey, hey! Thank you, Jesus. Oh, we worship you, God. I'll praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when I'm numbered, I'll praise when I'm numbered. Praise when surrounded, 'cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, come on. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I feel it. I'll praise when I feel it. Come on. I'll praise when I don't. Yes, God. I'll praise 'cause I know you're still in control. Yes, Lord. My praise is a weapon. It is more than a sound. My praise is the shout. My praise is the shout that brings Jericho down. Come on, Light Church, as long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul.
'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater. Come on, we sing. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's no. For the last time, come on, we sing. Praise. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater. Come on, we sing. Praise the Lord. Oh, praise you, Jesus. Hey. Praise the Lord. Oh, my soul. Oh, we sing praise. Hallelujah, God. You deserve our best worship. Oh, you are so good, God. Praise the Lord. Oh, my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? I won't be quiet. He's so alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Hey, 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 Jesus. Woo. Come on, enjoy the presence of God. Hallelujah, we praise you, Jesus. Thank you for your goodness and your faithfulness. Come on, hindi ba po tayo tapos magpuri sa Panginoon? Are you thankful sa Lord sa buhay mo? Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. If you were that grateful sa Panginoon, come on, just worship Him. Just worship the Lord. He deserves your worship today. Thank you, God. Thank you, God. Come on, we sing. Get up. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of it. Come on, church. Hey, hey, hey. Get up. Get up and worship God. Hey, hey. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Come on, we sing. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. For the last time. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Praise the Lord, oh my soul. I'm gonna praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Yes, Jesus, you deserve the highest honor and glory. Come on, let's have a hands for Jesus like this and shout the name of Jesus. Hey, Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, God. We worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on, God is not done yet for you to worship Him. Because there is more. There's more of Him in this place. Come on, this morning, we will acknowledge the presence of God. And we will give back all the gratitude and praises to Him. Because He deserves it. Jesus deserves everything. Every adoration that you have for Him. Kaya naman ngayon this morning, if there is a word that you want to say to God, na gusto mo sabihin sa Panginoon ngayon, come on, just say it to Him. How good our Lord is. Come on, just remember how good our Father is. He is our Savior. You know, He is our Savior, our Redeemer, our Restorer. And
And that should be thanked to Him. Because He deserves everything. Come on, this morning, we will give back all the adoration and praises to God, our Lord Jesus Christ, our Savior. Lord, we thank you, Panginoon, for everything you have done, God, 2,000 plus years ago. Lord, to save us from the darkness, Panginoon. And now we're here, standing here in this place, God, to feel your wonderful presence. And God, we are, Panginoon, we are desperate, Panginoon, to know more of you, Lord. So God, have your way in this place. Lord, nais namin maranasan yung presensya mo, Lord. Yung pagmamahal mong muli, God. Come on, if you've been lost, this is the time for you to come back to His presence, to His wonderful arms, na ready yakapin ka ngayon. Come on, just be desperate and willing. Come on, open your mouth and just begin to thank God. Oh, we thank you, Lord. Oh, we thank you for everything, God. Oh, you are our wonderful presence, God. Oh, you are our Redeemer, our Restorer. Oh, you deserve everything. Oh, we sacrifice this worship to you. Oh, may this worship be pleasing to you, Jesus. Oh, my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing this song as I often do. Every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response. I've got just one more. With my arms stretched wide,
So come on, my soul, don't you get shy of me. Lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, we sing worship. My soul, Come on, everybody, open your mouth. get shy of me. Lift up your soul, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul. Oh, come on. Oh, we want to worship you. Lift up your soul, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul, but don't you get shy of me. Lift up your soul, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, we worship you, God. We glorify your name, for you are holy. Hallelujah, hallelujah. We praise your name, Jesus Christ, our Savior, our Redeemer. You are faithful, God. Come on, let us all recognize the beauty of God, for He is our Savior. He is our Father who died on the cross. Come on, He is great. He is great. He is full of beauty and glory. We thank you, Jesus. We glorify your name. Oh, we sing your love. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Come on, all the earth will shout praises to you, Jesus. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Every voice is sing to Lord. He is great, He is mighty. Oh, the earth will shout to you. Oh, we praise your name, God. These bones will sing. Great are you, Lord. Oh, the earth will shout your praise. Oh, the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. You are great, God. You are great, oh Lord. You are amazing. You are good, Father Jesus. You are wonderful. Everything is in you, Jesus. You are magnificent. There is none like your power. You are King of kings. You are Lord of lords. There is no one like you, Jesus, our Savior. Oh, you alone are powerful, God. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy, Jesus. Come on, ikaw mismo, begin to open your mouth and just adore God. He is worthy. He is worthy. Our God is worthy. Come on, open your mouth. Oh, worthy, 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 worthy you are. Powerful, worthy, Jesus. Thank you, Lord. We fill this place. You fill this place with full of glory, Jesus. Jesus. You are worthy of it all. You are
from you are all things, and to you are all things. For you deserve the glory. You worthy, you worthy of it all. Worthy, worthy you are. You worthy of it all. Oh Jesus, worthy. For from you are all things, and to you are all things. Oh, you deserve the glory. Oh, we sing worthy you are, worthy. You worthy of it all. Come on, every voice to sing that our Lord Jesus Christ is worthy. You worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Worthy of it all. You worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve glory. Genesis chapter 4, verses 1 to 7. Adam made love to his wife Eve, and she became pregnant and gave birth to Cain. She said, "With the help of the Lord I have brought forth a man." Later she gave birth to his brother Abel. Now Abel kept flocks, and Cain worked the soil. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. And Abel also brought an offering, fat portions from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering, but on Cain and his offering he did not look with favor. So Cain was very angry and his face downcast. Then the Lord said to Cain, "Why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it." O Diyos, nagpapasalamat kami, nagpupuri sa nakaraang linggo, O Diyos, na panay ulan. Pero kami, O Diyos, ay pinotektahan mo, iningatan, at kami ngayon sumasamba at naglilingkod sa iyo. O Diyos, sa pagpupuri pa lang namin sa pagsamba, pinagpapala mo na kami. At lalo mo kaming pagpapalain, O Diyos, gamit ang iyong salita. Lord, give us an undivided attention, O Diyos. Nabigay namin sa iyo ang best na oras na ito para pakinggan ka, para kami mapuno pa ng iyong presensya. Lord, bless, Lord God, ang iyong salita ngayon na amin pong maririnig. Samahan kami ng iyong banal na Espiritu, maitaas ka sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Bago ka umupo, sabihin mo sa iyong katabi mo, pagpapalain ka ni Lord. Let's all be seated. Again, blessed morning sa bawat isa. After nga ng isang linggong tuloy-tuloy na ulan at may mga binaha pa sa atin, hindi tayo natitinag. Amen? Nagpupuri pa rin at nagpapasalamat sa Diyos. Salamat sa kanyang proteksyon at pag-iingat sa ating lahat. Palakpakan natin muli ang Diyos. Mo nga yung katabi mo, parang amoy aparador ang kanyang, dahil hindi nakapagpatuyo ng damit, talagang kumuha ng bagong damit, bagong labas sa aparador na mahigit ilang taon na siguro. Okay. So, sa nakaraang bagyo, no, 2 bagyo ang nag-meet, magbarkada yata halos. So, sa nangyari pong bagyo, may mga pananim po sa bansa ang
nasira. But praise God, hindi naman po ganun kagrabe ang pagkasalanta. So imagine for a moment ng isang farmer na walang mapagtatamnan, pero pinairam ng bukid at binhi ng kanyang kaibigan. So nagtanim siya dito, inalaga ang maigi ang mga pananim para mag-grow, umani ng marami sa panahon ng harvest. At nang dumating na nga ang harvest time, at nagtanong yung kaibigan niya about sa kanyang mga naani. Alam niyo, ang ginawa nitong farmer ay tinago niya para sa kanyang sarili yung best at quality na mga ani. At ang nilabas niya at binigay sa kanyang kaibigan ay ang mga naani na lamog, yupi, hindi na fresh o mga napagpilian na. Ibig sabihin, hindi na quality, mga leftovers and scraps. Actually, hindi naman naghihingi ng kabayaran ang kaibigan niyang nagpairam ng bukid at mga binhi. Nangangamusta lang naman sa kanyang inani. Pero sa pinakitang ito ng farmer, ano kayang character meron siya dito sa farmer na to? Ang sagot ay sakim or kasakiman or English is greed. Sabihin nga natin, greed. Ano ba ibig sabihin ng greed? Greed is the insidious desire to hoard, to accumulate, to keep more than we need, even at the expense of our relationship to God and others. Now, tama ba sa education ng bata, nag-i-start sa preschool? After ng preschool, nag-aral ba kayo? Okay. After ng preschool, kinder o nursery o kaya, okay? Kinder, okay? And then, pwede na sa grade 1. Tama ba? Now, pagdating sa kasakiman, meron ding unang-una, grade 1. Pag grade 1, it is a subtle selfishness. Malimit na pinaprioritize ang sariling comfort or convenience to the point na nane-neglect na niya yung needs ng iba. May desire na magkaroon pa, to have for more, kahit naabot na ang mga basic needs at occasionally naiinggit sa mga material na bagay o success ng iba. After ng grade 1, may grade 2. Anong grade 2? It is an active pursuit of excess. Deliberately nakapokus sa pag-accumulate ng kayamanan sa mataas na status o possessions. Alam mo, kaya niyang ihanda siyang i-compromise ang kanyang values o relationships para sa personal gain. Madalas kinukumpare niya ang kanyang sarili sa iba at hindi na sasatisfy kung anong meron siya. Grade 1, grade 2, may grade 3 din. It is an obsessive and destructive. Matindi at sobra ang pagnanais magpakayaman, magkaroon ng power o control kahit masaktan o kasira ng iba. Nag-exploit, nagmamanipulate o nakakagawa ng mga unethical behavior para lang ma-achieve ang kanyang goals at wala siyang pakialam sa commandments ng Diyos at sa well-being ng iba. Now, tingnan mo nga yung katabi mo. Hindi mo katabi, huwag mo akong tingnan. Tingnan mo yung katabi mo. Ano na kayang grade yan? Tingnan mo yung sa kabila mo. Tingnan mo yung sa kabila mo. Parang true to life story niya ba? At yan po ang ating pag-uusapan ngayon. It's about greed. So, ang binasa natin passage kanina ay diyan tayo hugot sa Genesis. Ang book of Genesis ay nagtatag ng mga fundamental truths about sa Diyos. Kabilang dito ang kanyang papel bilang creator, ang kanyang holiness, ang kanyang pagkamuhi sa kasalanan, ang kanyang pagmamahal sa sangkatauhan at sa kanyang willingness mag-provide para sa ating redemption. Dito natin matututunan hindi lang kung paano nanggaling o saan nanggaling ang sangkatauhan, kundi dito rin natin malalaman kung bakit ganito na ang itsura ng mundo ngayon. So sa unang 3 chapters ng Genesis, nagpaliwanag about sa creation, pagkawala ng paraiso, habang sina Adam and Eve ay nagkaroon ng separation sa Diyos, both physically and spiritually. Pero ang relasyon nila sa Diyos ay hindi natapos kasi kinilala ni Eve
ang tulong ng Diyos. Lalo na nung pinanganak niya ang kanyang mga anak. So today, we're diving into Genesis 4, chapter 4, verses 1 to 7. Ito nga yung story ng kanyang dalawang anak. Story ni Cain at ni Abel. Now, sa unang tingin, parang ang parang kwento nito ay parang silbing rivalry or divine favoritism. Pero kung titingnan natin ng mas malalim, makikita natin dito yung anino ng greed na nagtatago sa background. So ang greed kasi ay naglalason sa puso, nagdudulot ng inggit, at nagbubukas ng pinto sa kasalanan. Ang kasakiman ay hindi lang tungkol sa pera, ito'y heart condition na nagsasabing, gusto ko ng marami at gagawin ko lahat para makuha ito. Ito'y malinaw na babala kung paano pinapatigas ng kasakiman ng puso na nagtutulak sa tao na mag-withhold sa Diyos at mag-anyaya ng distraction sa dulo. So sa ako po naniniwala, tayo ay nabubuhay ngayon in a consumer-driven world na talagang nagtetempt sa tao na mag-hoard, mag-self-indulge, kung saan sumisigaw ang mundo sa katabi mo na sinasabi ng mundo, you deserve everything. Ang story sa passage na ito ay may malalim na mensahe para tumbukin ang may kinalaman sa greed. Kaya nga for our culmination sa July 2025 series na Freed, this lesson calls us to rule over greed. Kaya ang title natin, To be Freed from Greed. Are we still excited? So pag-usapan natin, unveiling 3 vital lessons on greed. Aralin natin, ano ba itong matututunan natin about sa pagiging sakim para maingatan tayo. Number 1, na ang greed ay nagsisimula sa puso. Greed begins in the heart with what we withhold from God. Nagsisimula ang kasakiman sa puso sa pamamagitan ng ating pagtatago at pagdadamot. Sabi sa verse 1 to 2, Adam made love to his wife Eve and she became pregnant and she gave birth to Cain. She said, with the help of the Lord, I have brought forth a man. Later, she gave birth to his brother Abel. So, ang sabi ni Eve, na nanganak daw siya dahil sa tulong ng Diyos. Bakit niya nasabi? Kasi God is the giver of life. Ibig sabihin, God is the giver of everything. Siya ang source of all creation. Siya ang nagbibigay buhay. Siya ang nagbigay ng mga blessings at kaligtasan. Tingnan mo yung katabi mo. Humihinga ba yan? Kaya anuman ang amoy niyan, galing yan sa Diyos. Amen. And this calls us na maging steward, na magtiwala tayo sa kanyang provision, mapuno ng gratitude, at mag-worship. Sabihin mo nga, worship. Kaya nga pagdating sa verse 3, mararamdaman mo dito at makikita mo na naghahanda yung kapatid para mag-worship. At sa pagsamba ng magkapatid, ay pagdadala rin nila ng kanilang iaalay o iahandog o isa-sacrifice. Dahil ang pag-worship noon na pinapakita sa atin, hindi ka makakapag-worship kung wala kang bit-bit o wala kang iaalay o wala kang iahandog. Dahil ang pag-worship nang walang ibibigay o i-offer sa Diyos ay hindi pagsamba. And so, gratitude through giving is an act of worship to God. Giving is worship to God. Ang pagbibigay ng ating best sa Diyos bilang thankful response sa kanyang mga blessings sa atin. Ito'y pag-honor sa Kanya bilang siya yung source ng lahat ng meron tayo. Pagpapakita ito ng ating pagmamahal at pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. Na ang giving is a tangible act of worship na nagpapalalim ng relasyon sa Kanya. Kaya nga pagdating sa verse 3 and 5, ano sabi? In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil. Ito na. Mag-worship na sila. Cain brought some fruits of the soil as an offering to the Lord. Verse 4, and Abel also brought an offering, fat portions from some of the firstborn of his flock. So the Lord looked with favor on Abel and his offering, but on Cain and his offering he did not look with favor.
So ang sabi, si Cain ay magsasaka. Nagdala ng some of the fruits of the soil bilang offering. Sabihin mo nga, some. Si Abel naman ay shepherd. Nagdala ng fat portions from some of the first born of his flock. So ano napansin mo ano napansin mo? Napansin mo ba ang pagkakaiba? Ang offering ni Cain, tingnan mo dito, ay napaka-vague. Ang sabi sa word, some fruits. Para ba siyang, ibig sabihin, some fruits hindi nagpakita ng something special kasi gumamit ng word na some. So, parang ganon. Para bang nagdala ng lantang bouquet sa isang kasal. O isang bulaklak na kahit ano na lang, sama-sama mo na yan, pwede na yan. Pwede na to. Pero ang kay Abel, napaka-specific. Napaka-sacrificial. The best cuts mula sa firstborn lambs, ang cream of the crop. So mapapasin mo dito, ang pagsulat sa Biblia, pag talagang ordinaryo lang, walang ganong paliwanag. Some. Pero mapapansin mo kay Abel, pinaliwanag talaga yung binigay niya. Ibig sabihin, it is an extraordinary. Bakit tinanggap ng Diyos ang offering ni Abel? Pero yung kay Cain, walang favor. Actually, hindi direct nang sinabi sa Bible, pero binigyan tayo ng clue pagdating sa New Testament. Hebrews 11:4. By faith, Abel brought God a better. Sabi mo nga, better. It is a better offering that Cain did. By faith, he was commended as righteous when God spoke well of his offerings. And by faith, Abel still speaks even though he is dead. Patay na si Abel, pero yung offering niya, pinagkukwentuhan pa rin natin ngayon. Na dahil sa kanyang pananampalataya, nagdala si Abel ng mas better. Sabi mo nga, better. Mas magandang offering kaysa kay Cain. And it is by faith. So lumalabas, kapag ang taong walang faith, magbibigay lang siya ng some. Pero ang taong may pananampalataya sa Diyos, it's an extraordinary. Amen? Ibig sabihin, ang offering ni Abel ay galing sa puso na may pagtitiwala, pananampalataya at gratitude. Binigay niya yung absolute best para sa Diyos. Samantalang si Cain, kabaliktaran, tinago o tinabit niya, maybe para sa kanyang sarili, ang best. At yung mga leftovers lang ang binigay niya para sa Diyos. Ito ay act ng isang sakim na tao ang magdamot sa Diyos. Ang bulong ng greed, paano kung naibibigay ko, sobra-sobra na, baka kulangin na ako. Kapag ganun na ang naririnig mo sa isang tao, it is a sign of greed. Listen, ang greed ay hindi lang patungkol sa mga bilyonaryo na nag-hoard ng kayamanan. Umamin tayo, meron tayo nito. Kaya grade 1, grade 2, o grade 3 ka, lahat tayo may ganito because of our sinful nature. Amen. Tingnan mo nga yung katabi mo. Oh, nakita niya lang yung ganda ng sapatos ng katabi niya. Parang mas maganda yung sapatos ko. Katulad ng isang young ruler sa Mark chapter 10, 17-22 na hindi naging disciple ni Jesus dahil hindi niya kayang iwan ang kanyang greediness para sumunod sa Diyos. Ganyan din ang greed ni Cain. Ginawang last priority at binigay lang ang tira-tira para sa hari ng mga hari. Isipin mo ang isang Christian na kumikita ng maayos pero lulubog at lilitaw kung magbigay. Palaging may dahilan na, pinagtrabahuan ko to, akin lang to. My precious.
Or faithful naman sa pagbibigay ng para kay Lord, pero nung may bagong labas na iPhone, or nagbakasyon, binudget niya para sa iPhone, binudget niya para sa bakasyon, pagdating kay Lord, wala na. Inisip niya, naiintindihan naman ako ni God. Deserve ko naman to. Bakit? Napagod ako. Dama mo yung greed in a way sa kanyang puso. Hanggang sa isang araw, itong tao na to, nakarinig siya ng preaching sa kanyang church tungkol sa stewardship sa pera. Na ang pagbibigay pala ay pagsamba sa Diyos. Na posible palang sumasamba, pero hindi nagbibigay, hindi pala talaga, o posible palang nagsisimba, pero wala siyang binibigay sa Diyos, ito pala ay hindi talaga pagsamba. Na lagi siya nagsisimba, pero hindi naman pala talagang sumasamba sa Diyos dahil hindi consistent ang kanyang faithfulness sa Diyos through giving. At dito siya namulat na siya pala ay nagdadamot sa Diyos. Kaya simula noon, nagsimula na siyang magtapat na unahin ng Diyos at dumaloy nga ang blessing sa kanya. At ang blessing sa hindi lang material, kundi binigyan siya ng Diyos ng peace of mind na hindi mabibili ng pera. Mga kapatid, baka need nating suriin ang ating puso. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay, pinoprotektahan niya tayo at ang kanyang pamilya. Nung nauntog ka sa pader ninyo, hindi nawala yung ulo mo. Pero anong sign ng gratitude meron tayo sa Diyos sa lahat ng pinagkaloob niya sa atin? Binibigay ba natin sa Kanya yung best? O tira-tira na lang? Our God is the King of Kings. Deserve niya ba ang ating binibigay? Wini-withhold o tinatago ba natin ang dapat na para sa Kanya? Are we really worshiping the Lord? Na-expectant tayo sa binibigay niya sa atin na blessings kapag Sunday, pero wag dapat bang mag-expect si Lord na meron tayong ibibigay sa Kanya? Pakitapik mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, sakit. Sinaniniwala, we need to be freed from greed. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Kaya pa ba? Pangalawa, greed breeds envy and anger that destroy relationships. Ang kasakaman ay nagdudulot ng inggit, galit na sumisira sa relasyon. Verse 5 and 6, so Cain was very angry and his face was downcast. Then the Lord said to Cain, why are you angry? Why is your face downcast? So hindi pinaburan ng Diyos ang offering ni Cain at anong response ni Cain? Nakasimangot at hindi lang galit, galit na galit. So mapapansin mo dito, yung pagsabi ng Diyos kay Abel, na pinaburan ko yung kapatid mo, ibig sabihin, of course, nasaktan ka. Pero dapat yung sakit na yon magdadala sa'yo into godly sorrow. Na Lord, patawarin mo ako. Kung mali yung nagawa ko. Hindi. Sa halip na godly sorrow, tumuloy sa worldly sorrow. Bakit ganyan? Bakit siya lang? Sa halip na magsisi, walang self-examination, and so, wala ring repentance. Puro emosyon lang. Bakit? Ang lakas ng envy. Ang lakas ng insecurity. So, nakita ni Cain ang favor at blessing ni Abel na, bakit siya hindi ganon? Ba't hindi siya binigyan? Hindi ako pinaburan, sabi niya. Listen, tandaan na ang greed ay hindi lang tumitigil sa pag-hoard. Ito ay lumalala dahil compare mo na yung sarili mo sa iba na pinagpapala. Kaya mapupunta ka sa bitterness. Dahil ang taong greedy ay hindi kailanman makukontento kung anong meron siya
gusto niya ring kunin o gusto niya ring maranasan kung ano ang meron sa iba. At ito ay covetousness. At ito po ay kasampung commandment ng Diyos. Don't covet your neighbor's house. And do not covet your neighbor's wife. Kaya covet and not to covet. Exodus 20:17 yan. So, naiinggit si Cain sa blessings ni Abel at ang inggit na yon ang nagbukas sa pinto ng matinding kasalanan. Dahil yung inggit niya lumala at nagdulot ng unang murder sa history ng mankind. Genesis 4:8, Cain attacked his brother and killed him. Pinatay niya. And so, ang greed ay sumisira ng relationships. Hindi mo naman siya pinatay. Hindi ko naman po siya pinatay. Oo, pero sa utak mo, pinatay mo na siya. Yan ang nagagawa ng greed. Why? Kasi ginagawa nitong competitor sa mga tao. Na hindi si Abel ang kalaban ni Cain, kundi ang kalaban ni Cain ay ang kanyang sakim na puso. Ganito rin sa buhay natin. Alam mo ba na ang greed ay nagpapalala ng rivalries? At madalas, usually, ang mga insecure, sila ang sakim. Pakitapik mo ang katabi mo, madalas, yung mga taong naiinggit, sila ang may greed. For example, sa workplace, may na-promote. Bakit siya ang na-promote? Mas deserve ko yung posisyon na yon. Masyado kasing sip-sip kay boss. Ganon din ba sa workplace ninyo? Na kapag merong na-promote, lahat nakagan. Ang greed din po ay lumalason sa pamilya. Ma, bakit maganda yung damit niya? Ako, ito lang. Lahat na lang ng damit ko, pinagliitan lang niya. Bakit? Ba't ganun tingin mo sa akin? Hindi ko ba deserve to? Or maybe, kahit sa church, si ka-sister, nalaman mo si sister buntis. Bakit, Lord? Ba't sila lang ang binibigyan mo ng anak? Ako wala. Anak, lalaki ka. Lord, bakit yung family nila malusog? Kaming sakitin. Bakit sila naka-iPhone? Ako puro ipon. At lalo pa itong pinalala ng social media. Diba? Tama ba bang nag-i-scroll ka? Facebook ka? Nakikita mo yung mga post nila? Nakikita mo yung kanilang mga travel? Nakikita mo yung kanilang pagpunta sa iba't ibang bansa? Nakikita mo yung kanilang mga gadgets? Nakikita mo yung kanilang mga success? Talagang sumakses sila, ikaw ay ses lang. At alam nyo ba, according sa American Psychological Association, ang excessive social media use ay nauugnay sa pag-increase ng inggit na nauuwi sa depression. Kaya check natin. Every time na nakakita tayo ng pinagpapala, naiinggit ka ba? Every time na nakikita mo yung kapatid mo, maganda yung tinatak ng kanyang buhay, naaasar ka ba?
Or maybe, yung kakilala mo, ganyan lang siya dati, pero wow, naging mataas na tao na. Bakit? Tumangkad eh. Tas ikaw ganun pa rin. Are you feeling insecure? Listen, kapag ganyan yung nararamdaman na natin, we should check our hearts. Kasi sabi ng Lord, makisaya ka sa mga nagse-celebrate. Huwag kang ma-insecure. Pinagpapala sila ng Lord, antayin mo yung sayo. Amen. Pero kung lagi na lang ganon, nakikita mo silang nagtatagumpay, pero ikaw, ngit-ngit ka sa kanila, there's something in your heart. Lumalabas na ang bunga ng greed ay bitterness. Mga kapatid, kung ang pag-withhold o pagdadamot ay naglilid sa atin na magalit, mainggit sa ibang tao, sa church mismo, sa church o mismo sa Diyos, then recognize it. Bitag sa iyo yan ng greed. Kung paano si Cain, hindi niya na-check yun, pampira. Mali yung ginawa niya, hindi siya nagbigay, tapos yung naggumawa ng maayos, nainggit siya doon, ay napuno ng bitterness, pinatay yung kapatid. So kung ang greed ay nagdudulot ng galit sa iyong puso, maybe sa asawa mo, sa kaibigan mo, o katrabaho mo, then, aminin mo, maging aware ka bakit kailangan mo nang i-check yung sarili mo. Dahil ang greed ay hindi lang nakakasakit sa'yo, sisira at sisira yan ng mga relationships mo. Di ba mapapansin mo? Ayaw nating pakisamahan yung isang tao na laging nagkukwento ng insecurity niya sa iba. Ewan ko lang kung nakakatuwang kasama, yung simula umaga hanggang gabi, ang sasabihin niya sa'yo, ay, ganyan naman yan. Nagpakulot, di naman bagay. Yung magmula umaga hanggang gabi, lahat ng tao, chinismis na sa'yo, ganyan lang naman kasi talaga yan. Napaka-toxic. Mag-ingat-ingat ka kasi maayos ka naman dati, pero pag napasama ka sa ganyan, ganyan ka na rin. Puro ganun ka na lang. Wala ka nang sinasabi, puro ganun ka na lang. At mapapansin mo, pag ganun ka, unti-unti yung mga tao lumalayo na sa iyo. Yung mga relationships mo. Kasi words are powerful. Yung mga sinasabi sa iyo na maganda, mga nakakatuwa sa pakinggan, nakakaganda raw ng soul. Pero yung puro garbage ang lumalabas, hindi ka naman garbage bag. Kaya mga kapatid, pakitapik mo yung katabi mo, sabihin mo, ingat tayo. We need to be freed from greed. Palakpakan natin ang Diyos. Amen? Bishop, paano ngayon ang gagawin ko? Hindi lang ako grade 1, grade 2, grade 3, grade 7 na yata to. Listen. Praise God. Bakit? May good news sa iyo ang Diyos. Point number 3. Greed invites sin, but God offers a way to overcome it. Ang kasakiman, of course, nag-aanyaya ng pagkakasala, pero si Lord nagbibigay ng paraan para mapagtagumpayan natin ang greed. Amen. Verse 7. If you do what is right, will you not be accepted? Sabi ni God kay Cain. But if you do not do what is right,
Sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it. Kinompronta gently ng Diyos si Cain, bakit ka galit? Kung tama ang ginawa mo, hindi ka ba tatanggapin? Pero kung hindi mo ginagawa ang tama, ang kasalanan ay nakaredy na sa iyong pintuan. Gustong-gusto ka nitong kontrolin, pero dapat kang manalo sa labanang ito. So napakalinaw ng presentation ng Diyos na ang kasalanan ay parang mabangis na hayop na nakahanda at handang sumugod. At ang greed, ang pain ng mabangis na hayop na yon, inaakit tayo nito sa mga pangako ng security and satisfaction, pero minsan tayong lalamunin nito. Pero tandaan mo, hindi iniwan ng Diyos si Cain. At hindi rin tayo iniiwan ng Diyos na walang pag-asa. Dahil nagbigay ang Diyos ng strategy. Sabi mo nga, strategy. Nagbigay ang Diyos ng strategy para magabi ito. Sa papanong paraan? Sa pamagitan ng ano? Sabi ni Lord, if you do what is right. So, sa pamamagitan ng paggawa ng tama, mapapanalo natin ang laban na ito. Amen! Ang paggawa ng tama ay nangangahulugan ng ano? Pag-amin, of course, magiging aware ka, pambira. Kanina, nung grade 1, tinantusan ko na eh. Grade 2, tinantusan ko pa. Grade 3, parang kulang pa yung panantus ko. Hanggang grade 7 ako. So, matindi. So, doon pa lang, aminin mo na, Lord, may grade ako. And after mong umamin, kailangan mong ihingi ng tawad. At pagkatapos mong ihingi ng tawad, meron kang gagawing aksyon, gumawa ng tama at nararapat sa Kanya. Ano ba ang punot dulo nung kung bakit napatay ni Cain? Si Abel, nagsimula lang sa ano? Sa pag-aalay ng hindi tama. Amen! Ayaw nang umamen. Amen! Ibig sabihin, ang paggawa pala ng tama ay yung pag-aalay at pagbibigay ng ating best in faith sa pagpili ng generosity kesa sa greed. Ang pag-rule over laban sa greed ay hindi tungkol sa willpower, kundi tungkol sa puso na binago ng pagsamba na tumutuloy sa generosity, pagbibigay ng buong puso para i-honor ang Diyos. Listen, every time we worship, ang sabi ng salita ng Diyos, we should offer our bodies as a pleasing sacrifice. Amen. Holy and pleasing to the Lord. Ibig sabihin, we sacrifice. And unless we sacrifice, we are not worshiping the Lord. Yun ang sabi, i-offer natin ang ating katawan bilang sacrifice. Ibig sabihin, buong katawan natin ang ino-offer natin sa Diyos. Amen. That is why when we worship the Lord, pag nandito, nag-worship tayo, tinataas natin yung ating dalawang kamay. Pagsasabi, Lord, this is my body, this is my everything. Hindi po. Dapat pati pa. Di gawin mo. Sige, o yan. Ibig sabihin, you offer everything. Kasama ang heart, kasama ang mind. Are you ready for this? Are you ready for this? Kasama pati bulsa. Hello? Kasi part ng pagkatao natin ng ating finances. Amen. And this worship na tumutuloy saan? Sa generosity. At ang generosity takes forms. Una, meron tayong tinatawag na tithe. Ano ibig sabihin ng tithe? Literally meaning ika-10%, ika-10%. It is an act of giving 10% of one's gross income. Sabi mo nga, gross. Ibig sabihin yung income na wala pang kaltas, hindi pa nagkaltasan ng SSS, ng PhilHealth, ng ng asawa mo, ng pag-ibig mo, at kung ano-ano.
Ibig sabihin, kung magkano mismo'y lumapag sa kamay mo, yun ang kukuhanan mo ng 10%. Na yun ay binibigay mo sa Diyos as an act of obedience and worship. It is a biblical baseline na binabalik ang 10% ng ating income sa Diyos. Hindi ka nagbibigay ng 10%, binabalik mo yung 10%. Magkaiba kasi yung binibigay sa binabalik. Ibig sabihin, the 10% is not yours, kundi sa Diyos. Pinagbe-bless ka ni Lord, pinagpapala ka ni Lord, yes, amen. Pero ang tindi, 90% sa'yo, business partner kayo ni Lord, 90% sa'yo, 10% lang kay Lord. Si Lord na nagbibigay sa iyo ng kalakasan, binibigyan kanya ng katalinuhan, at kung wala si Lord, buhay ka ba? No! But only God is asking for the 10%, 90% lang sa iyo. O 90% na sa iyo. Tanong, gusto ba ni Jesus ang tithing? Of course. Matthew 23:23. In-affirm ni Jesus ang tithing, kung saan sinaway niya mga Pharisees dahil sa maingat nilang pagtitithes pero hindi nila pinapansin ang justice and mercy. Ang sabi sa verse, hindi problema kay Jesus ang tithes, pero sabi niya, dapat gawin niyo muna yung basic tsaka yung susunod. Ibig sabihin, pinapakita dito na in-affirm ni Jesus ang tithes. Anong ibig sabihin ng in-affirm? Affirm, tama ba? Ibig sabihin, okay sa kanya yon, ayos sa kanya yon na tayo ay nagtitithes. So tithing is a principle of faithful stewardship. Actually, ang tithes naman po nagsimula hindi sa law, hindi sa batas ng Israel. Actually, nagsimula yan sa pagbibigay ng tithes sa buhay ni Abraham. Genesis 14:17-20. Nung nagtagumpay at nag-champion sa Abraham sa labanan, nagbigay siya ng tithes sa Diyos through Melchizedek, ang priest of God Most High. Ibig sabihin, lahat ng kanyang nakulimbat, na panalo sa labanan, sa war, binigay niya 10% na yon. So, ang tithes, ang unang bahagi ng bawat blessing na natanggap natin mula sa Diyos. At dito sa passage, ang tithe ay hindi direktang inutos ng Diyos, pero ito ay unang ginawa ni Abraham, na naging utos ng Diyos sa lahat ng sumasampalataya at sumusunod sa Kanya. Ibig sabihin, kaya ng taong magbigay ng 10%. Kaya ito ay naging batas na. Leviticus 27:30. Ano sabi? A tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to kay Lord daw. And it is holy to the Lord. Ay, pambira, yung 10% pala. Sa Diyos, hindi sa akin. At ito ay banal. Saan ko dinadala? Ang tithes ay dadalhin sa temple para suportahan ng mga priests, ang mga Levites na naglilid at nagsiserve sa Diyos. Numbers 18:21 and 24. I give to the Levites all the tithes in Israel as their inheritance. So binibigay, ang passage na ito ay binibigay saan? Yung tithes nito sa mga tao sa loob ng templo na nagsiserve sa Diyos. So mga passages na ito ay nag-i-inspire sa ating mga Kristiyano na mag-practice ng tithing as a principle. Not a law, but a principle na baseline para sa stewardship. When we do tithing, we're not thinking na ito ay law, but ito ay prinsipyo ng pagpapala. Kasi binigay, ginawa ang tithes, wala pa ang law. So ito ay kusang loob. So again, ang tithing ay hindi direktang inutos ng Diyos kay Abraham, pero ginawa niya ito ng buong puso at naging commandments ng Diyos. Ano ang resulta nung ginawa ito ni Abraham? Pinagpala ba sa Abraham? Pinagpala ba sa Abraham? Amen. At hindi lang siya ang pinagpala, kundi ang kanyang buong lahi. Kaya ang lahat rin ng gagawa ng pagsunod ni Abraham ay tatanggap din ng pagpapalang tinanggap niya. So lumalabas, ang tithing ay hindi mahirap para sa isang tao na gawin. Hindi kailangan pilitin dahil may kusang loob, dahil totoong nagmamahal at nag-worship sa Diyos.
Palakpakan natin si Lord. Amen? So, ang unang susi sa blessing ni God ay pagbibigay ng iyong tithe sa Kanya. At kung hindi tayo magiging faithful sa pagbibigay ng ating tithes, hindi natin magagawa ang susunod na susi ng pagpapala. Ang pangalawa ay offering. Sabi mo nga, offering. Ang offering ay isang voluntary gift para sa Diyos. At sa Kanyang gawain o higit pa o maliban pa sa tithes na walang set ng amount. Pwedeng pera, materials, o symbolic. Ang offerings ay sumusuporta sa mission, sa church works, building projects, at nagmumula sa gratitude, love, at specific needs. May verse ba tayo dyan? Of course, Exodus 35:5 and 21. From what you have, take an offering for the Lord. Nung tinayo ang tabernacle, ang mga tao ay nagbigay ng free will offerings na tulad ng ginto, tela, skills, at kahit ano pa na sinasabi ng kanilang puso. Now, question. Dito po ba sa Light Church, saan po ba natin dinadala? O saan napupunta ang mga tithes and offering natin? Saan po ba natin dinadala? Ito po yung ating church. Kung di nyo po alam, hindi po natin to nabili. Tayo po ay umuupa. Magkano upa natin kada buwan? 90,000 kada buwan. Kung wala po tayong tithes and offering, paano natin yan matutugunan? Para i-win itong mga bata natin sa Panginoon? Para i-disciple po ang mga members natin sa church? Kung saan maraming tao ang nakakilala sa Panginoon? Sa campus, para i-win natin ang campus for the Lord, mga schools, pati sa corporate place. Kung ano-ano pa mga ministries natin sa church, katulad ng mga young married couples, pati ang ating mga satellite churches. Una, ang Castillejos. Sa Light Subic. Sa Light Angeles City, Pampanga. Pati yung ating mga community outreaches sa Kabanggan. Pati sa Barreto. Sa Bataan 1, pati rin sa Bataan 2, na we're praying na one day meron na rin silang church building na uupahan din natin. Pati Light Bayanihan, tumutulong din tayo sa mga tao na mga nasalanta. So lahat pong yan po dyan po natin dinadala yung ating mga tithes and offering. Palakpakan natin ang Diyos. So again, ano ang pinagkaiba ng tithes and offering? Ang tithes ay madalas nakikita bilang required act of obedience
lalo na sa Old Testament, para itong spiritual tax honoring God's ownership. Ang offering naman ay optional, binibigay freely out of love and conviction. Again, ang tithes ay fixed, 10%. Ang offerings naman, walang fixed amount. Maliit o malaki, depende sa desisyon ng tao. Again, ang tithes ay regular na binibigay. Halimbawa, weekly, monthly, mula sa income, sa gross income, annually, mula sa harvest. Ang offerings naman ay maaring one-time, occasional, or spontaneous. Halimbawa, special collection sa church service. Again, ang tithes and offering ay parehong may kinalaman sa worship. Pero ang tithes ay nagbibigay diin sa faithfulness at discipline para matalo ang greed sa pamamagitan ng pagbibigay ng best para sa Diyos. Ang offerings naman ay nag-highlight ng joy, gratitude at generosity. Halimbawa sa pagbibigay para mag-bless. Malakay chapter 3, 8-9. Will a mere mortal rob God? Yet you rob me. But you ask, how are we robbing you? In tithes and offering. You are under a curse, your whole nation, because you are robbing me. So ang sabi, ang hindi raw pagbibigay ng tithes and offering ay tinuturing na pagnanakaw sa Diyos. Yan ang sinabi mismo ni Lord. Ang tao ba kayang pagnakawan ng Diyos? Oo. Pero sabi ni God, oo. Ninanakawan niyo ako sa hindi niyo pagbibigay ng tithes and offering. Na ang pagnanakaw ay magdudulot sa atin ng sumpa. Yan ang sabi. Kaya pala ang mga tao na hindi generous pagdating sa Panginoon, nararanasan nila ang kakulangan, kahirapan. Kaya sila nai-insecure sa mga taong binibless ng Panginoon. So, ano po ba ang pagbibigay ng tithes and offering? So, ganito. For example, sumusweldo ka ng 1,000 sa isang buwan. Ano ang 10% ng 1,000? Ha? 100 pesos. So, yung tithes mo, 100. Tapos, pwedeng ang offering mo ay 20, 50. Okay. So, ang gagawin mo, ilalagay mo sa sobre. Yan, may sobre ako. Ayan. Ayan, sinulatan ko na ng pangalan. Okay, susulat mo yung pangalan, ilalagay mo dyan yung tithes mo, iaabot mo sa usher o yan, ilalagay mo dyan. Yan, sa offering box. Ayan. Okay? Okay? Ito yung pangalan ko, nakasulat na dyan. Okay? Tapos ilalagay natin sa offering box. Okay? Lalagay natin sa offering box. Ayan. Okay? Lalagay natin dito. Ayan, o. Ayan, o. Ayan, o. O, huli, o. Okay? So, isusulat ang pangalan. Bakit po kailangan isulat yung pangalan? May mga nagtatanong po kasi, bakit kailangan isulat yung pangalan? Ako po naniniwala, ang mga Levites na kumukolekta ng tithes and offering ay may mga data at records para matrack ang giving collection. Kasi noon, pag hindi talaga nagbigay, pinapatawag talaga nila. Talagang dini-DA nila. Paano kung walang data noon? Paano nila nasusulat? So kaya tayo nagsusulat din para for data purposes. Kaya nga si Apostle Paul mismo, sinabi niya mismo siya ay blameless kasi sinusunod niya ito. Malamang sa malamang, alam na nila ang records ng giving ni Apostle Paul. Tandaan, kung walang pangalan, walang data. At hindi natin mamomonitor ang growth and discipline pagdating sa giving kung sino talaga ang disciple ng Diyos na talagang nagbibigay sa Kanya. Hindi po ako nagsusulat, Bishop, kasi sabi po sa Bible, huwag malaman ng kaliwang kamay ang ginagawa ng kanang kamay. Iba po ang context nun. Ang context nun, yung kapag tutulong ka sa kapwa, huwag mo nang ipagmalaki. Huwag mo nang ipagmayabang, yun po ang context nun. May tanong ka pa, oo, paano ako mag-o-offering? Sa tithes nga, hirap na ako. Etneb lang ako eh. Yes. Alam natin yan, kasi ako rin.
nung nalaman ko na pambira, may tithes pala, may offering pala, mabigat po talaga itong gawin. Sa akin, ganyan nung una. Pero tandaan natin na mabigat sa taong gawin ang isang bagay na hindi pa siya sanay. Kaya ang sagot, masanay na. Simulan ng practicein. Amen. Iba sa atin dito, kaya na eh. Iba sa atin dito, nagtatights na eh. Talagang nag-o-offering na, nasanay na. Kaya talagang sanay na rin silang pagpalain ni Lord. Amen. Pero sa mga hindi pa, sanay, hirap pa, talagang pag-offering na, pumupunta na sa CR, nagyayam na, offering na naman, lagi na lang ganyan. Okay, talagang damang-dama mo, yung tuwid niyang buko, kumukulot, pag-offering na. Kailangan practicein na. Sa mga hirap pang magbigay ng 10%, okay, hirap ka pa magbigay ng 10%. Bakit ba umabot sa high school yung tao nagsimula sa grade 1? Di simulan mo muna. Kung hindi mo kaya ang 10, simulan mo muna sa 1%. Sa mga hirap pa, hindi pa sanay, sige, ngayong buwan, 1,000 yung sweldo mo, ano 1% ng 1,000? 10 pesos. So ngayon, sige, 10 pesos muna ngayong buwan. 1%. Next month, gawin mo ng 2%. Next month, gawin mo ng 3%. Pang-apat, gawin mo ng 4%. Fifth month mo, 5%. Hanggang sa umabot ka ng pang-10 buwan mo na 10%. Tapos na yon, masanay ka na doon. 10% na lagi. Bakit? Nasanay ka na eh. Amen? Tapos, pagdating sa offering mo, simulan mo sa piso. 2, susunod. Next month, 3. Hanggang sa masanay ka na nag-o-offering sa Diyos, depende sa iyong puso. 2 Corinthians 9:6-7, remember this. Whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Ini-encourage dito ang generosity. Depende raw sa tinatanim mo ang aanihin mo. Pero ang sabi rin dito, kung magbibigay ka, ang sama naman ng itsura mo kay God sa pagbibigay, yung abang binibigay mo, yan na. Kung ganun ka lang din magbigay, huwag ka na lang din magbigay. Bakit? Parang utang na loob pa ni Lord sa'yo. Ang mga binibigay niya. Amen? Kaya tingnan mo ang challenge sa atin ni Lord. Malakay 3:10. Ang sabi, bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Doon sa temple. Sabi dito, test me in this. Dito lang bawal i-test si Lord. Do not put your God to the test. Sabi ng Bible. Pero pagdating sa pagbibigay, i-test mo raw ang Diyos. Magkasubukan tayo, sabi ni God. And see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Subukan niyo ko nang hindi ko ipakita sa inyo yung kaya kong ibigay na blessings na kahit room niyo hindi kayang i-contain. Palakpakan natin si Lord, amen? Sabi mo sa katabi mo, subukan mo si Lord. Nadalhin natin ng buong buo ang ating tithes dito sa templo. Saan natin ibibigay ang ating tithes and offering? Sa church kung saan ka na-feed, nadi-disciple at lumalago. Na kapag ginawa daw natin to, padadalan tayo ng opportunities to be blessed at ibubuhos ng Diyos ang sa sobra niyang pagpapala. Listen, ang greed ay madalas nagmamanifest saan? Sa hindi pagbibigay ng tithes and offering. Ulitin ko, hindi na-gets ng katabi mo. Lalakihan ko pa yung mata ko. Nagmamanifest madalas ang greed sa mga taong hindi nagbabalik at nagbibigay sa Diyos. Tulad ni Cain na hindi binigay ang nararapat para sa Diyos, na tinuring niyang optional lang
ang bahagi ng Diyos sa buhay niya. Pero sa kabilang banda, ang pagbibigay faithfully ng tithes and generous offering ang pwedeng mag-rule over sa laban natin sa greed sa pamamagitan ng pagpapalago ng gratitude at pagtitiwala natin sa provision ng Diyos. Tulad ng tinuro ni Jesus na kung saan sabi sa Matthew 6:21, kung nasaan ang iyong kayamanan, nandoon din ang iyong puso. Tandaan natin ang pagbibigay at pagiging generous. Ito yung ating panlaban. Sabihin mo, panlaban! Nagigising na po kayo. Panlaban natin sa selfishness na nag-a-align sa ating puso sa kaharian ng Diyos. Ang sabi ng salita, mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng masaya. Ulitin ko. For the Lord loves the cheerful giver. Mahal daw ng Diyos yung nagbibigay na nakangiti. Mga ushers, kapag maggagano na kayo ng giving pouch, tingnan nyo yung itsura pag hindi masaya, huwag nyo nang bigay. Pagbibigay, huwag na. Pag nakita nyo na kasimangot, may bibigay, huwag na, okay, sa'yo na yan. Baka ikamatay mo pa yan pag binigay mo. Mahal na mahal ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Sino dito maraming natutunan? Parang kanina ang lungkot nyo, ngayon masaya na? Mga kapatid, again, yung pinag-aralan natin sa Genesis 4:1-7, ay nagbabala na sa atin. Na nagsisimula ang greed sa puso, nag-aanyaya ng kasalanan, at tumutuloy sa distraction. Hindi lang nasira yung buhay ni Cain. Pati yung kanyang lahi, hindi naabot kung ano yung blessing na naabot ni Abel o ni Seth. Meron pa silang kapatid na sumunod eh. At mapapansin mo na yung kanyang lahi ay hindi na bless. Kaya tinatawag tayo ng Diyos na harapin ang greed sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus. Huwag natin tularan si Cain. Nag-alay ng tira-tira at hinayaan ang inggit at galit. Matuto tayo kay Abel na nagbigay ng tama. At wala tayong ibang inspirasyon sa pagbibigay, kundi ang ating Panginoong Hesus na binigay ang best. Binigay niya lahat para sa atin. Philippians 2:7-8, pinakita ito ni Jesus na hindi siya nag-withhold. Binigay niya lahat para lang iligtas tayo. He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on the cross. Binigay niya lahat. Si Jesus ang ultimate offering, the Lamb of God, na binigay niya lahat, hindi scraps. Hanggang sa huling patak ng kanyang dugo, inalay niya, maranasan lang natin ang buhay na walang hanggan. So sa pamamagitan ni Jesus, kayang-kaya natin talunin ang greed. 2 Corinthians 8:9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, na bagamat siya'y mayaman, ang sabi ng verse, naging dukha siya para sa atin upang sa pamamagitan ng kanyang kahirapan, maging mayaman tayo. Iniwan ang kayamanan dun sa kaharian, bumaba bilang tao, naging dukha para tayo yumaman sa buhay na walang hanggan. Ipinakita ni Jesus ang perpektong generosity. Winasak niya ang kapangyarihan ng greed dun sa cross. So ang tanong, kung napagtagumpayan na ni Jesus ang greed, kaya na natin itong mapagtagumpayan, ano ang gagawin natin? Number 1, examine your tithing.
Binibigay ba natin yung ating best pagdating sa tithing? Then, magsimula tayo ngayon. Kalkulahin natin yung ating tithes ng tapat. Pag ng any blessings ni Lord, income mo, kaltasan mo kagad ng 10%. Hindi yung may mga kaltas na, kung magkano mismo yung sahod mo, kunin mo kagad yung 10%, itabi mo na kagad. Huwag dumating sa time na kapag dumating ang pera, unahin mo muna yung mga gastos, mga ganyan, hindi mo na inuna si Lord nun. Unahin mo kagad si Lord. Paglabag, kuha kagad ng 10%, itabi. Huwag mong kukunin yun. Dahil holy yun sa Panginoon. Kay Lord yun. Pag ninakawan mo yun, pinagnakawan mo ng Diyos. Itabi mo na kagad. Ilayo mo rin sa asawa mo. Ilayo mo sa mga anak mo. Ilayo mo sa mga kung sinong mandarambong sa inyo. Lagyan mo doon. Para kay Lord. Huwag mong hawakan. Nakamamatay. Lahat ng dadating sa'yo, bonus mo, o anumang blessing, lagi, cut mo kagad yung 10%. Alam ni Lord yun. Bakit po kasi kailangan pa rin isulat yung pangalan? Ang gulo, no? Alam naman po ni Lord yun eh. Oo nga, alam ni Lord yung binibigay mo, pero kami hindi namin alam. Kailangan ng record. I-commit mo kay Lord yun. Kay Lord yun. Ibigay mo yung tithes and offering mo sa church kung saan ka na-feed, kung saan ka na-disciple. Matutong budgetin lahat para hindi mo pagnakawan ng Diyos. Number 2, combat greed with gratitude through offering. Magsimula sa maliit at magbigay ng offerings na masaya. Or maybe, isik mo si Lord. Baka meron dito sa church na kinakausap ka na gusto mong mag-donate. Kinakausap ka ni Lord, ha? Baka meron kang gustong ibigay, monetary or anything. Or maybe meron kang gustong i-bless na gustong magpastor dito sa church pero walang pang-enroll sa Bible school. O maybe meron kang gustong tulungan na satellite church natin o community outreach na pang-suporta, maybe kahit maliit lang para kapag nakakuha sila ng building na pang-upa. Kung sinasabi ni Lord sa iyo yun, then you do it. Actually, we're praying dito sa church. Kapag Sunday kasi, pumupunta yung ating mga missionaries sa community outreach. Minsan nagko-commute lang sila, muulan, o minsan nakikiram ng sasakyan kung wala. We're praying, honestly, pakisama sa prayer, na magkaroon tayo ng missionary service, ng sasakyan, para hindi na nahihirapan ang ating mga missionary sa kanilang mga outreaches. Let's practice sacrificial giving. Ba kinukunbik ka ni Lord ngayon na to sacrifice something para sa kanyang gawain. Baka meron kang lupa sa probinsya na pwede mong i-donate sa Lord na para maging church ng Light Church. We don't know kung anong sinasabi ng Panginoon. Basta kapag may sinasabi sa'yo si Lord, give it cheerfully to Him. Matutuwa sa'yo si Lord at pagpapalain ka ng Diyos. Matthew 22:21, ang sabi, ibigay ang kay Cesar, ang para kay Cesar. Cesar, noon ay ang government, parang sa atin. Ibigay natin ang tax natin sa gobyerno. Pag hindi ka nagbigay ng tax sa gobyerno, pwede kang kasuhan ng tax evasion. Bakit takot tayo sa gobyerno na hindi sumunod sa pagbibigay ng tax? Pero sabi dito, sabi ni Jesus, ibigay din sa Diyos ang para sa Diyos. Kung nagtatax tayo sa gobyerno, hindi tayo nakakalimot. Bakit kay Lord hindi siya nabibigyan? Bakit yung para kay Lord hindi na ibibigay? Kung marunong tayong sumunod sa gobyerno,
mas mataas ang gobyerno ng Diyos. Let's give to God what is due to Him. Tatayo po tayong lahat. At habang tayo'y nakapikit, kanina ka pa kinakausap ni Lord. At habang ikay nakapikit, kung ang greed ay may hawak sa iyo ngayon, whether financial, relational, o spiritual, then come to the altar of God. Lumapit ka sa Diyos. Or maybe dumating sa time, nararamdaman mo, malakas na ang inggit sa'yo, you're so insecure. Dumarating sa time na nilalayuan ka na ng maraming tao dahil nagiging toxic ka na sa sobra mong inggit kung kani-kanino. At alam mo sa sarili mo kung bakit hindi ka binibless, dahil hindi mo na ibibigay ang para sa Panginoon. Just come to the altar. Then repent. Kung ikaw ay nabaon na sa utang, nasira ang buhay at pamilya dahil sa greed, lapit tayo sa Diyos. At palalayain tayo ng Diyos. Come on, raise up your hands. Lord, naghihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang. Sa mga naging bunga ng aming kasakiman, kay mild o severe na greed, patawarin mo kami, O Diyos. Patawarin mo kami sa aming pagdadamot sa iyo. Ninanakawan ka namin. Hindi namin binibigay ang para sa iyo. Inuuna namin ang aming sarili. Pero maliwanag ang sinabi mo. Kung sino man ang gustong isave ang kanyang buhay, ang mawawala nito. Pero yung taong ibibigay sa Diyos ang kanyang buhay, ang siyang magkakaroon nito. Lord, kapag pinagnanakawan ka namin, hindi namin binibigay ang para sa iyo, nasasaktan ka. Kung hindi kami nagiging generous sa iyo, naibigay namin ang para sa iyo. Kasi gusto mo kaming pagpalain, pero hindi kailanman dumarating ang blessing sa amin. Why? Because we're not doing the right thing. Kaya sa mga oras na ito, O Diyos, patawarin mo kami sa lahat ng aming pagkakasala. At ngayon, O Diyos, nakita namin kung gaano ka-generous sa aming buhay. Pinadala mo, O Diyos, ang iyong anak na si Jesus. Dahil sa iyong pag-ibig, naggayon na lamang ang pag-ibig mo sa amin, na binigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus. You give. Hindi namin pwedeng sabihin na mahal ka namin, pero hindi kami nagbibigay. Kasi ikaw, pinatunayan mo, mahal mo kami, dahil binigay mo sa amin ang Panginoong Jesus para mamatay dun sa cross, para bigyan kami ng buhay na walang hanggan. Kaya Jesus, pumasok ka sa buhay namin bilang Panginoon na tagapagligtas. Ikaw na po ang mag-ari, ikaw ang mag-lead ng buhay namin, at makita namin yung sarili namin na hindi na namumuhay sa kasakiman, kundi nabubuhay na ayon sa iyong kadakilaan, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Right now, habang nakataas ang iyong kamay, sa pangalan ni Jesus, Lord, I rebuke any greed na nasa puso't isipan namin right now in the name of Jesus. Espiritu ng greed, I rebuke you in the name of Jesus. Espiritu ng kasakiman, labas sa pangalan ni Jesus. Na nagdulot ng inggit, ng insecurity, pagkasira ng mga relasyon, sa pangalan ni Jesus, be delivered in greed in the name of Jesus. Be freed in greed in the name, be freed from greed in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Wala kang karapatang sirain ang anak ng Diyos na nais magtapat sa Kanya. Sa pangalan ni Jesus, be freed from greed. Hallelujah. Labas,
espiritu ng kasakiman. Labas espiritu ng pagnanakaw sa Diyos. Be delivered in the name of Jesus. Be freed. Be free from greed. Hallelujah, hallelujah. Oh, Diyos. Hallelujah. Gawin mo kaming generous givers na nagpapakita ng iyong pagmamahal. Hallelujah, hallelujah. After na tayong na-freed from greed, malalaman natin na tayo ay freed ng greed kung meron na tayo ngayong pusong magbigay sa Diyos. Tandaan mo, ang antidote ng greed ay generous giving, giving our tithes and offering. Kaya sa mga oras na ito, bubuksan natin ng konti ang ilaw, ire-ready natin ang ating tithes and offering. May sobre dyan, tutulungan kayo, may ballpen. Gagawin natin ang pagbibigay na ito as we worship the Lord. Let's give with a worshiping heart, willingly and cheerfully. Bibigay natin ito na tayo ay masaya. Right now, give to the Lord willingly and cheerfully. Lalapit po tayo dito sa ating box. Ibibigay natin ng kusang loob na may pagsamba sa Panginoon. Come. 1, 2, go. Hallelujah. You're worthy of it all. Hallelujah. Kung ikaw ay nagbigay na, raise up your hands and worship the Lord. For He is worthy of all. Hallelujah, hallelujah. He is worthy. Hallelujah. Minsan pa. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are the honor. You are worthy of it all. Oh, from you are all things. Hallelujah, hallelujah. You worthy of it all. Yes, Lord God. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Lagay natin ating kamay sa ating puso, sa ating dibdib. Lord, protektahan mo po ang aming puso na hindi ito madaig ng greed. Kung kumakatok muli, O Diyos, ang aming sinful nature para manaig muli ang greed, Lord, alam na po namin yung gagawin. Gagawin lang namin ay yung tama. At ang tamang gawin, O Diyos,
ay maging generous giver kami sa iyo. Dahil kapag naging generous giver kami sa iyo, O Diyos, maihinto po ang pagiging sakim at magiging giver na rin kami, O Diyos, sa aming pamilya, sa aming mga kaklase, sa aming kapitbahay, sa mga taong dinadala mo sa aming buhay, dito sa church, Lord God. Magiging generous po kami dahil naniniwala kami ang totoong anak mo hindi sakim kundi generous. Salamat, Lord God, sa iyong papuri at pasalamat. In Jesus' name, let's celebrate! Hallelujah! Hallelujah. Come on, let's continue to bring praise to Jesus. Amen. Come on, let's sing this song to the Lord. Hey, hey. Thank you, God. We love you, Lord. We worship you. Thank you for your faithfulness and goodness. Come on, we sing. I'll praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when I'm numbered, I'll praise when I'm numbered, praise when surrounded. His praise is the waters, my enemies drowning. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise. Hallelujah. Taas natin ating kamay sa Panginoon. Lord, salamat po sa tinuro nyo ngayon, O Diyos. At Lord, salamat, Panginoon, kasi harapin namin ang August na maayos po kami at na-freed po kami ng mga bagay na pwede sanang gamitin ng demonyo sa amin para masira, pero hindi siya magtatagumpay dahil kami ay pinalaya mo. We're freed, Lord God. Salamat, O Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isa sa bawat pamilya, sa mga nag-aaral, nagtatrabaho, nagbi-business, Lord God. Pag-iingat mo po ang igawad nyo sa kanila, sa amin lahat. Kung meron pong karamdaman, ikaw po ang magpagaling. And next Sunday, hindi po kami papayag, Lord God, na wala po kami invite. Invite po namin, Lord God, ang marami pang tao, aming kapamilya, kaibigan, kaklase at mga tao pa na nakakasalamuhan namin kasi invite namin dito sa church kasi, Lord God, dito sa church na ito, ang iyong salita talaga na nagbibigay buhay ay aming nararanasan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ingatan mo kami sa aming pag-uwi. Ikaw ang laging maitaas sa aming buhay. Receive the blessings from the Lord. The Lord bless you. The Lord keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Lord, sa iyo po ang papurit pasalamat. All glory belongs to you in Jesus' name. Amen. God bless us all. Magkamayan po tayo. See you next Sunday. God bless us all.